bago. Pata, post-World War II pa. Napakaliliit, napakaluma, at saka baradong-barado na. So, pinapadali natin to. Dapat June pa ito matatapos. Pero dahil mabilis yung DE natin na bago, ito yung pumalit kay Manny Bulusan eh. No? Kaya mabilis to eh. So, napabilis niya yung paggawa. Ngayon, tapos na. Pero, ang sabi nga ni Yorme, kailangan lahat to konektado eh. Hindi pwedeng portion-portion lang yung tinatrabaho na. So, para maibsan talaga yung baha dito sa mga, lalo na para sa mga estudyante natin dito sa TAP, kailangan talaga mag-coordinate tayo ng mabuti sa City of Manila. Kaya nagpapasalamat tayo kay Yorme, nagpapasalamat si Presidente, kasi ngayon, napakaganda na ng coordination. Alam mo naman, inutusan tayo ni Pangulo, pinapamadali niya ako lahat nito eh. Nakita lang kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga flood control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? So, sabi ko, Mr. President, slowly but surely, nagagawa na. Pero ang importante talaga sa mga project na ganito, coordinated tayo sa syudad. Kasi kung hindi, ayan na naman, hindi na naman nag-uusap, kanya-kanya ginagawa, tapos magtuturuan na naman. Kapag nagbahan dito, magtuturuan na naman. So, ngayon nagpapasalamat tayo kay Yorme, lahat coordinated. Tapos, bibisitahin din namin yung Bonifacio sa may Rojas Boulevard. Yung tutorials din sa harap ng Manila Hotel. Lagi nagbabaha. Tapos, in the next few weeks, madagas kami dalawa magkasama ni Yorme. Kasi yung mga pumping station natin, gagawin na yung sulog apog na nagno naman yung history ko, 5-6 years na yon. Wala nangyayari. Testing na namin ni Yorme. Tapos may tatlo pang pumping station sa Rojas Boulevard na rinirikabo din madalas ni Yorme kasi hindi yung papagana ng DPWH. Yung Paura, yung Abad, tsaka yung Remedios, bibisitahin na din namin in the next weeks. So, tuloy-tuloy lang kami. So, double time kami. Mabilis naman tundiin natin. Kamukha ni Yorme, bilis kilos dito. Siguro si Yorme muna. Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Presidente at sa DPWH, no? CTC. Nung pumasok si Secretary Diggs as DPWH, pumilis bigla tong Top Avenue. It's been a while. No? Bonifacio. Itong Cala, Bonifacio. And to complement yung action ng national government, yung duduluhan nito, which is nakikita nyo ngayon, ay nilevelop naman namin yung buong paligid na Toton at hanggang Basa at Aroseros, wherein doon natin nilagay naman yung mga box culvert na single barrel, double barrel, and triple barrel. Para yung ginawa dito na Office of the President through DPWH, sasaluhin doon. Tapos yung MMDA naman, yung dulo, pinakadulo nito on this going north is the MMDA pumping station, which kasama ko rin si Chairman Artes na nagbisita, na inaayos din nila. Tapos ito naman gagawin naman natin towards west, na ginawa na rin ng DPWH, and hopefully yung gagawin ng DPWH na i-fix yung mga pumping station na hindi na power up in the past. Siguro in a couple of weeks mapapower up so that magamit natin na maibsan yung stagnation ng tubig sa Avenida or Top Avenue. At ito naman ay tuloy-tuloy dahil may ginagawa rin ng DPWH sa Paura, sa Pedro Hill, Remedios, and so on and so forth. And we are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. At ang binabantayan namin ngayon, kung saan nagkaroon ng new installation, new development, maging effective ba? Ito yung acid test of the development itong darating na June. That includes the development of the local government of Manila, DPWH, MMDA. So tatlong ahensya ng pamahalaan na nagtutulong. Gusto ko rin na pagkatawanan
yung sinabi ni Secretary Bates na talagang mabigat yung tagubilin ni Presidente Marcos na ayusin yung ating flood control sa Manila at Metro Manila. So we're very happy and grateful na malaking resources ng national government is being poured to the city of Manila. So tuloy-tuloy lang. Malayo pa ha. So, huwag kayo masyado mag-expect masyado. But as you can see, we're here today to show that things are being done. That if I may borrow Secretary Bates' word, slowly but surely. It's a surgical approach na ginagawa. Hindi na wardi-wardi. Tapos may proper coordination sa different agencies, especially national government and local government. Okay. Bago yung tanong lang, sisigurahan ko lang yung sinabi ni Mayor, no? Importante maintindihan ng mga kababayan natin na yung solusyon sa baha, hindi lang yan isa. Marami yan, at kabit-kabit yan, konektado. Yung pag-improve ng drainage, yung pag-dredge natin dyan sa Pagete, mamaya mamakita ko kay Yorme yung ginagawa natin dyan. Yung mga pumping station na kailangan na natin finally paganahin, yung mga ginagawa ni Yorme na pagpapalaki ng mga box culverts sa may harap ng city hall, lahat yan konektado. Kaya napaka-importante talaga na nag-uusap yung lokal at yung nasyonal. Dati kasi kulang sa ganun eh. Minsan nga halos hindi nag-uusap. Kaya nagkakanya-kanya. So, yun ang sinabi ni Presidente na hindi na pwede. Kaya lahat nagtutulungan, lahat nag-uusap. Problema sa bayan yun. Solve na ni Yorme yun. Ayun, naalala mo noong araw, nung vice mayor ako, no, umabot ang tubig yan. But the city government acquired the machinery enough to additional horsepower to pump out the water sa Lagos nila. Pero nung nakaraang napansin mo pat, bagamat nagbaha dito pero hindi nalunod ang Lagos nila. It's a very critical road. Pag yan ang nagsara, major artery yan with regard to intercity crisscrossing. So maapektuhan ng Metro Manila pagka nagsara yan. But bagay na pinagpapasalamat ko naman sa City Engineering Office na nakatutok naman talaga sila dyan. At saka yan na dinevelop yan ng city government. Naalala mo yung nire-request ng mga motorista na ngayon makinis na makinis bago semento yung Lagos nila. Plus, on top of that, a machine to pump up the water kasi malalim. At so far, cross finger rapat kung ano nangyari last year, sana yun din ang ina-expect natin na hindi mabara, hindi masara ng flood water ang Lagos nila. Hindi na lamoy nila. Hindi na lamoy nila. Nung araw kasi lamoy nila. Thank you. Sir, for the record po, kailan sinimulan yung drainage project and kailan natapos? January sinimulan. Pero ang problema dito, matagal-tagal na po eh. Kaya nagreklamo na nga sila Sister Bambi sa San Benson. Pero, nung nag-take over si Billy nung January, nakita nyo naman. Tapos binisita natin ito parang February, March eh. O March. Tapos, talagang sinigurado natin na bago magtagulan, matapos. In fact, advance pa to kasi dapat ang expected natin mga June. Pero mga 2-3 weeks in advance tapos natin. So, importante lang talaga, nakatutok, yung mga district engineers natin, yung malasakit. Alam mo, yung mga district engineer, iba ang pinagmamagasakitan nila eh, hindi trabaho. So, kaya nagpapasalamat ako kay Dini at sa team niya, talagang pinaspasan nila ito. Pati yung pupuntahan natin na Bonifacio, ang tagal din na nakatenga yun, kaya tapos na. Bakit po natin katong day? Iba yung problema, pero it's really kulang. Alam mo, pag hindi tututukan ng DE o ng DPWH, yung kontratista, yung kaya mangyari dyan, babagal-bagal yan. Pero pag nakatutok, open petics yan. Pero pag nakatutok, at alam na may consequence, ibig sabihin, kapag hindi mo na-meet yung deadline mo, may financial consequence dun sa kontratista, may liquidated damages yan, masakit yun. Ang problema dati,
ano naman, siguro may mga padulas yung mga kontraktor, hindi ini-impose yung penalty, o hindi natatapos ng mabilis yung proyekto. Pero ngayon, wala nang ganun. Secretary, nag-visit din po kayo doon sa Estero de Valente. Ano po yung naging observation ko and yung gagawin? Hindi. Nagde-dredge tayo doon. Kasi nga, kailangan, doon kasi ang tapo ng tubig galing dito. Pero kapag yun napuno, di magpapakulo yung tubig. Papalitan yung tubig dito. So, kailangan yun, palalinin natin. Yun ang ginagawa natin na Yorme sa Oakland Contrabahan. Kung NCR yan. Ngayon, ang napansin namin, ginamano-mano. So, ang sabi ko kay DE, magtaga ng maliit na bako on barge para bumilis yung pagpapagamit. Kasi kung mano-mano, matagal. So, may plans na ba to extend or parang we're still looking for funds? Lalo na yung other side. Okay. Parallel. Yung other side, may request tayo for funding ng 2027. Kasi wala tayong new funding for 26. Diba? So, we have to lang. Pero, hindi tayo ng savings obligation for 26. Pag na-approve yun, hindi na tayo maghihintay yun ng 27 para sa kabila. Sisimulan na natin this year. Thank you. So, you'll join us Tama kayo. there? Sige. Sunod na nga.